Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan, kami na nagdusa at nagtiis ng lahat ng sakit at paghihirap ng mundong ito. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya na una mo kaming inibig nang hindi ka pa namin nakikilala. At tinako ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na dapat kami ang tatanggap at pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo na iyong idinanang at iniligtas mo kami ng walang anumang kapalit. Ngayon, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na kasama ka namin at tinutulungan mo kami upang maipamuhay ang natitirang bahagi ng aming buhay na hindi sumusunod sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo, hindi sumusunod sa mga pagnanasa ng aming laman, kundi sumusunod lamang sa iyong banal na kalooban, sumusunod sa iyong pamamahala at patnubay ng Espiritu Santo, at nabubuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Sa oras na ito, kami na tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitipon mo, sa harap mo, pagpupuri sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya, pag-aaral ng iyong salita, at pakikisama sa mga banal na kapulungang kasama mo. Naniniwala kami na kasama ka namin maging sa mga oras na ito. Pakiusap, tignan mo ang bawat isa sa amin at hawakan mo kami ng iyong mahabaging mga kamay upang ang aming mga puso, isip, at ang natitirang bahagi ng aming buhay ay mahawakan lamang ng kamay ng kapangyarihan ng Diyos at mabuhay lamang para sa kalwalhatian ng Diyos sa loob ng banal na kalooban mo at ng patnubay at ng pagmamahal ng Espiritu o pamamahala ng Espiritu Santo. Pakiusap, patnubayan mo ang mga iglesia sa buong bansa, ang maraming iglesia sa buong mundo, at ang lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo kahit sa mahirap na panahon, at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang nararapat sa amin upang matapang naming maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon at magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon at maligtas, upang magawa namin ang gawain ng Diyos. Mahabaging Amang Diyos, pakiusap, kahabagan mo ang bansang ito at ang mga tao dito, upang magkaroon kami ng higit na kapayapaan at kaligtasan at taimtim kaming naniniwala at umaasa sa iyo na poprotektahan at tutulungan mo kami, upang ang mga naligtas na mga banal, ang aming iglesia, at ang aming iglesia ay makapaglingkod sa Diyos, maipangaral ang Ebanghelyo, at maisagawa ang world mission ng walang kahirapan. Pakiusap, samahan at tulungan mo kami para sa kalwalhatian ng Diyos. Panginoon na nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming tahakin ayon sa panahon at nagtuturo sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, pakiusap, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban at ang iyong mga salita na nais mong ipahayag sa amin maging sa mga oras na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa 2 Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16, hanggang chapter 5, verse 1. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16, hanggang chapter 5, verse 1. Babasahin ko. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw.
sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Maraming salamat sa ating choir sa pag-awit ng himno ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyo. Ang oras na ibinigay sa atin ay mabilis na lumilipas. Parang kahapon lang nagsimula ang 2024. Ngunit mabilis na lumipas ang isang taon at magsisimula na ang bagong taon sa loob ng 2 araw. Ang oras na ibinigay sa atin ay nauubos na. Tila konting mga araw na lamang ang natitira para sa ating upang mabuhay sa mundong ito, sumunod at maglingkod sa Panginoon, at ipalaganap ang Ebanghelyo. Ang oras na ibinigay sa atin ay mabilis na lumilipas. Kaya nga, nang sinasabi sa Biblia. Kaya ngayon, habang papalapit na ang katapusan ng taon, at paparating na ang bagong taon, nais kong pag-aralan ang tungkol sa pag-asa. Ito ay para sa kaluluwa at ang layunin ng ating maikling buhay sa mundong ito sa pamagitan ng salita. Sa mga talatang binasa natin, doon sa 2 Korinto, chapter 4, verse 16, sinasabi, "Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panloob na pagkatao ay nabubulok, ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw." Sa tingin ko, ang ating buhay sa mundong ito ay tunay na walang kabuluhan. Ito ay walang kabuluhan at walang kahulugan, tanging pagdurusa, kahirapan at kalungkutan sa halip na kagalakan at kaligayahan. Kung titingnan natin sa Awit chapter 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumilipas at kami ay nawawala. Sinasabi, kung mabubuhay ka ng buong buhay mo, mabubuhay ka ng 70 or 80 years. At ang mga nabubuhay ng mas mahaba kaysa roon ay mas malusog. Anumang kalagayan, ang buhay sa mundong ito ay magtatapos din agad. Sa Biblia, sinasabi na kung babalikan mo ang iyong buhay, ito ay puro hirap at kalungkutan. Kapag iniisip mo ang taong lumipas, ang buhay ay mabilis na lumilipas at lumilipad. Sa maikling panahon, ang ating buhay sa mundong ito ay magtatapos din. Gayunpaman, meron tayong walang hanggang pag-asa. Kaya, nais nating matutunan sa pamagitan ng salita kung ano ang ating mga pag-asa para sa walang hanggan at kano yung ating halaga at layunin para sa ating buhay sa mundong ito. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Yung ating panlabas na pagkatao, ito yung katawan, ay unti-unting tumatanda at nabubulok. Sinasabi ng Biblia, ito ay unti-unting nabubulok. At ito ay patungo sa kamatayan. Ang ilang mga tao ay namamatay kapag sila ay matanda na. Yung ilan naman ay lumilisan sa mundo ng bata pa. Ang ilan ay namamatay ng bata pa.
Alam ninyo ba yung breaking news ngayon? Isang eroplano na umalis mula sa Bangkok ang bumagsak habang lumalapag sa Muan Airport at ngayon ay nasusunog. Malamang na maraming tao ang namatay doon. Sinasabi may nalulan nito ng 181 katao. Halos lahat ay namatay nang bumagsak yung eroplano. Hindi ko alam kung ang mga tao sa eroplano na iyon ay nagpunta sa isang lugar o kung ano yung nangyari. Ngunit sa isang kisap mata ay matatapos ang lahat sa mundo. Hindi ito mukhang problema ng iba, pero maaari itong mangyari sa atin. At sa ating sarili ay maaari itong mangyari anumang oras. Sa Santiago chapter 4 verse 14, gayunpaman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang buhay ng isang laman ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. Sinasabi sa mga Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Ang ating buhay sa mundong ito ay talagang maikli lamang. Ang ating mga katawan ay tumatanda na at nasisira. Gayunpaman, ang ating panloob na pagkatao ay binabago araw-araw na nangangahulugan ng ating kaluluwa sa kabaliktaran ay umuusad patungo sa mataas na lugar araw-araw. Kung ang lahat ay magwawakas kapag natapos na ang ating buhay sa mundong ito, wala nang pag-asa. Ngunit dahil binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at walang hanggang malwalhating pag-asa, ang ating kaluluwa, yung ating panloob na pagkatao, ito ay binabago araw-araw. At ito ay umuusad patungo sa mataas na lugar. Kaya hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Kahit na tumatanda at nagkakasakit, kahit na may mangyari sa paligid natin o kasawian, tayo ay hindi pinanghihinaan ng loob. Dahil hindi ito yung ating wakas. Meron tayong buhay na walang hanggan at pag-asa. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian. Noong panahon ng Bagong Tipan, ang mga Kristiyano ay humaharap sa maraming kahirapan at kapigatian. Malaya tayong nangangaral ng Ebanghelyo ngayon, hindi po ba? Pero nung panahong iyon, kapag mangaral ka ng Ebanghelyo, ikaw ay aarestuhin, ikukulong, at mayroong ding pinapatay. Wala sa mga apostol ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa ang namuhay ng komportable at namatay. Nabuhay at namatay sila sa hindi maipaliwanag na sakit at pagdurusa at sila ay naging mga martir. Hindi lamang ang mga apostol, kundi pati na rin ang maraming mga banal. Mula noon, habang ang Ebanghelyo ay naipapasa sa atin, hindi mabilang na mga banal at mga manggagawa ng Panginoon ang nagdusa ng kapigatian, kahirapan, at maging kamatayan. Ngunit lahat ng mga Kristiyanong iyon, anuman ang nangyaring, ay nabuhay ng nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa walang hanggang kaluwalhatian at pag-asa. Kaya't sinabi, sapagkat inahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian. Ang buhay ng Kristiyano sa lupa ay hindi na puro kasiyahan. Meron itong pakikibaka. Kaya't kapag sinabi ng Biblia na sapagkat inahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian, ito ay nangangahulugan ng isang bagay na napakaliit. Isang bagay na napakaliit. Para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang Diyos ay pumarito sa sanlibutan sa anyo ng tao. Nagtusa ng sandali, nabuhay sa kahirapan, at ito ay sa loob ng 30 taon. Hinamak at itinakwil ng mga tao, at sa kaduluhan ay namatay sa krus.
Sa unang Pedro chapter 1 verse 11, sinasabi na sa kaunting panahon siya ay nagtusa at pumasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Totoo na maging ang mga ipinanganak na muli ay may iba't ibang pagsubok at kapigatian sa mundong ito upang mapanatili ang pananampalataya, ipalaganap ang ebanghelyo at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon hanggang sa araw na ito na sila ay humarap sa Panginoon. Ngunit gaya ng sinabi dito, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang ibig sabihin, ang ating mga kapigatian at paghihirap ay bahagi ng ating pagpasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito ay proseso ng pagpasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga, sa Roma chapter 8 verse 17 hanggang 18, sinasabi, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Tayo ay tatanggap ng mana na walang hanggang kaharian ng Diyos kasama ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging kasiyahan at kagalakan. Ito rin ay puno ng pakikipaglaban sa ating laman. May mga pagsubok sa lahat ng aspeto. May mga paghihirap tayo, ngunit kasama natin ang Panginoon. Taglay natin ang kaaliwan at patnubay ng banal na Espiritu at nabubuhay tayo na tinatanaw ang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga, binibigyan din niya na sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian. Sinasabi rin sa Roma chapter 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang ating panandaliang kapigatian ay hindi maikukumpara sa walang hanggang kaluwalhatiang ibibigay sa atin ng Diyos sa darating na panahon. Ang dahilan ng pagdurusa ay upang bigyan tayo ng kaluwalhatian, walang hanggang kaluwalhatian. Inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ito ay tungkol sa pag-asang hinihintay natin, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa Hebreo chapter 11 verse 1 ay nagpahayag sa atin, ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos. Ngunit sa pamagitan ng salita, kami ay naniniwala na ang Diyos ay buhay, na siya ang lumikha at namamahala sa lahat ng bagay sa kalawakan, na siya rin ang namamahala sa kasaysayan ng tao at siya ay nagmamahal sa atin. Sa unang Pedro chapter 1 verse 8, si Jesus, hindi ninyo siya nakita gayamay inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayamay inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na inaasahan mo ay talagang mangyayari. At ito ay paniniwala na sa hindi mo nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mga bagay na panandalian at lumilipas. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakikita, ngunit ito'y walang hanggan. Kaya't ang ating pag-asa ay hindi nakikita. Ang inaasa natin ay hindi pag-asa na sa pamagitan ng mga bagay na nakikita. Ang ating tunay na pag-asa ay isang bagay na hindi nakikita, walang hanggan at maluwalhati. Sapagkat nalalaman namin na kung mawawasak ang aming tolda sa lupa, ang tolda dito ay tumutukoy sa ating laman. Kung mawasak, tumutukoy sa kamatayan. Meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Kapag ang mahinang katawan na ito ay namatay, ito ay muling bubuhayin sa isang maluwalhating katawan. Kapag dumating na ang Panginoon, tayo ay tatayo at magpapanibagong anyo sa harapan niya sa maluwalhating katawan. Sinasabi nito, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Kung babasahin natin sa Juan chapter 14 verse 1,
Napaghapag yung mga alagad nang sabihin sa kanila ni Jesus na siya aalis. Kaya nga, sinabi nila sa kanya, o sinabi ni Jesus sa kanila, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, samampalataya rin naman kayo sa akin. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Gaano kaganda ang ating bahay sa ating ama. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Gaano kaganda ang bahay ng ating ama. Hindi ito itinayo ng tao. Ito ay walang hanggang bagay. Maluwalhating tahanan na itinayo ng Diyos. Dadaling niya tayo sa tahanang iyon. Para itong isang panaginip, ngunit ito ay pangako ng Diyos. Ito po ay katotohanan. Kahit na hindi pa natin ito nakikita sa ngayon, naniniwala tayo sa kanyang mga pangako at nabubuhay na nakatuon ng ating mga mata sa kaluwalhatian. Tingnan nga natin sandali. Mga awit 107. Mga awit 107, verse 2 at 3. Basahin natin ang verse 2 at 3 ng sabay. Mga awit 107, verse 2 hanggang 3. Verse 2 hanggang 3. Sabihin gayo ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Nang tinubos ng Panginoon. Ang awit na ito ay sinulat ng 3,000 years nang nakakalipas. Ito ay tungkol sa pagtubos sa pamagitan ni Jesus. Ang tinubos ay nangangahulugan na ang ating mga kasalanan ay binayaran na. Tayo ay pinatawad na o sa madaling salita, ligtas na. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Ang kalaban dito ay tumutukoy kay Satanas. At tinipon mula sa mga lupain, mula sa hilaga at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Merong napakaraming tao sa lugar na ito. Ang Seoul Central Building o sa Seoul Central Church ay mayroong hindi bababa na sa 4,000 hanggang 5,000 katao sa lugar na ito. Mula dun sa gitnang auditorium, sa 6th floor ng Education Building, ang maliit na auditorium dun sa ground floor, kabilang ang mga nagtitipon para sa evangelism bawat linggo at Sunday school students. At maraming mga iglesia mula sa iba't ibang panig ng ating bansa na magkakasama para sa fellowship. Kapag meron tayong mga retreat, dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Opo, mahirap magtipon ng sabay-sabay kaya hinahati natin yung summer retreat ng 7 beses or 7 batches. Ang summer retreat ngayong taon ay umabot sa 11,500 na katao sa isang batch lamang. Ang malaking bilang ng mga tao ay nagtitipon at nananalangin ng sama-sama. Ang mga unang naligtas sa mga dumating para mag-evangelize ay nagmula sa lahat ng bahagi ng ating bansa, mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tinipon tayong lahat ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, at tinipon tayo ng Diyos. Sa ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 1, sinasabi nito na sa pagdating ni Kristo, lahat ng mga naligtas na banal ay magtitipon sa harapan ng Panginoon. Ang mga banal sa lumang tipan at yung mga banal sa bagong tipan ay magkakasama. Ito ay magiging kamangha-mangha. Nakakamangha po. Magkakaroon ng makalangit na hukbo sa paligid natin. At magkakasamang umaawit ng papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Isipin po ninyo ito. Hindi ba kamangha-mangha ito? Sa Apokalipsis chapter 7 verse 9, nakita ni Apostol Juan ang hindi kapani-paniwalang mga tanawin. Sinasabi doon na pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako.
At naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabing, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Doon sa verse 13, ito ay nagtatanong, ano yung mga may suot ng mapuputing damit, sino ba sila? Pero doon sa verse 14, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapigatian at naguhugas ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Merong malaking bilang mula sa lahat ng bansa, lahi, mga tao at wika ang tatayo sa harapan ng trono ng Diyos, nakadamit ng puting damit na nagpupuri sa Kanya kasama ng mga anghel. Isipin po ninyo ang pangyayaring iyon. Hindi na malayo ang araw na iyon. Iniligtas tayo ng Diyos at titipunin tayong lahat. Kapag iniisip natin ang maluwalhating tanawin ng langit, paano nga hindi tayo mapupuno ng pag-asa? Habang tayo na kanyang mga banal ay magkakasama at nakikibahagi sa buhay na ito, ang panahon ay nalalapit na kung saan ang lahat ng mga naligtas na nananampalataya mula sa bawat sulok ng mundo ay magtitipon sa harapan ng trono ng Diyos sa kaluwalhatian. Gaano nga ito kaluwalhati? Kaya nga, masasabi natin, when the saints gather to sing hallelujah together, I will joyfully join in and sing along. Ayun yung oras kung saan naroon na ako. Kapag ang banal na kapulungan, ang mga tinubos ay nagpuri sa kaluwalhatian ng Diyos, ako ay naroon din. Isipin po ninyo, ikaw at ako, ang mga kapatiran ay magkakasamang nakatayo roon. Hindi na malayo ang araw na iyon. Kamanghamanghang isipin na tayo ay naroon. Anong kaluwalhatian po ito? Ang buhay sa mundong ito, ang isang maikling buhay ay panandalian lamang. Kapag natapos na ang makalupang buhay na ito, tayo ay papasok sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian. Hindi ba ito totoo? Ang buhay sa lupa ay madaling lumilipas. Sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 37, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Nangako si Jesus na muling babalik at kahit na ito ay tila mahabang panahon na paghihintay, sinasabi ng Biblia na ito ay sa sandaling panahon. Ang pagdating ng Diyos ay sandali na lamang. Pagdating ng panahon, hindi maantala. Ang oras natin dito ay sandali na lang. Kahit mahaba ang buhay sa mundong ito, ang oras natin dito ay sandali na lang din. Kahit na mahaba ang buhay sa mundong ito, mabilis itong lumilipas. Sa lalong madaling panahon, tayo ay nasa harapan na ng Panginoon at nakatayo sa kanyang kaluwalhatian. Ilang sandali na lamang po, tatayo tayo sa harap ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kasama ng mga banal na kapulungan na nagpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos sa walang hanggang buhay at pag-asa. Kung saan wala ng pagluha, kalungkutan, pagdurusa o kamatayan man. Ang araw kung kailan hihinto na ang oras ay darating na. Sa langit ay wala ng oras, wala ng orasan, walang kalendaryo. Wala ng kasaysayan o lilipas na taon. Ang walang hanggang mundo na walang kapanahunan ay magsisimula na. Sinasabi na walang gabi doon. Kung gayon, kailan tayo matutulog? Hindi na tayo matutulog dahil hindi na tayo mapapagod. Hindi na. Bakit ba tayo natutulog dito? Dahil napapagod tayo. Sa langit, wala nang pagdurusa. Wala nang kalungkutan at kapaguran. Tanging pasasalamat at kagalakan na lamang sa walang hanggang buhay at pag-asa. Sinasabi sa awit 89:47, alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Hinihingin dito sa Diyos na tulungan tayong alalahanin kung gaano kaikli ang buhay natin dito sa mundo. Kahit na 70, 80 o kahit nasa 100 taon ang ating pisikal na buhay, ito'y maikli lamang. Habang tayo ay nabubuhay sa maikling oras,
Yung Diyos ay nabubuhay sa walang hanggang kaluwalhatian. Hindi ba totoo ito? Opo. Kahit na 70 o 80, kahit nga 100 ang ating physical na buhay, maiksi lang po ito. Habang tayo nabubuhay sa maikling oras, ang Diyos naman ay nabubuhay sa walang hanggang kaluwalhatian. Opo, totoo. Ang walang hanggang Diyos na ito ay kasama natin. Tingnan natin sandali sa mga awit, chapter 90. Awit 90, verse 1 hanggang 2. Babasahin ko. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Yung pamagat ng awit na ito ay panalangin ni Moises, ang tao ng Diyos. Si Moises ay isa sa pinakadakilang propeta sa panahon ng Lumang Tipan at talagang ginagalang ng mga Israelita. Sa kanyang panalangin, sinabi ni Moises, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Ang salitang tahanang dako ay tumutukoy sa tahanan, ang lugar kung saan mayroong nakatira. Nang dumating tayo sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan, tayo ay nananatili sa Panginoon kahit na tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kahit saan man magpunta ang ating pisikal na katawan, ang Panginoon ay kasama natin at siya ang ating naging tahanang dako. Gayun din, ang Diyos ay naghanda ng walang hanggang tirahan para sa atin kung saan tayo ay mabubuhay na kasama niya magpakailanman. Bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin ay wala itong pasimula at katapusan. Ang Diyos ay walang hanggan. Siya na walang hanggan, siya ay ating ding tahanang dako. Hindi ba't ito yung malalim na katotohanan? Sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Pagkatapos likhain ng sansinukob, ginawang kakaiba ng Diyos ang mundo. Pinuno niya ito ng hindi mabilang na klase ng mga halaman at mga hayop. Sa huli, nilikha niya ang tao, gaya ng sinabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ang larawan ng Diyos ay tumutukoy sa ating kaluluwa. Sa lahat ng mga nilikha, tanging tao lamang ang nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay nilikha na ayon sa kanyang sariling larawan. Bakit po? Ang kanyang layunin ay dalhin tayo sa kanyang kaharian nang sa gayon ay mabuhay tayong kasama niya sa walang hanggang kaluwalhatian. Hindi totoo na ang taong nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang sariling larawan ay magtitiis lang ng ilang dekada sa kahirapan at kasalanan para lamang mamatay at makalimutan. Kahit na tayo ay nabuhay sa makasalanang sitwasyon, sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak upang pagbayaran ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo nang sa gayon ay manahin natin ang buhay na walang hanggan at ang maluwalhating kaharian ng Diyos. Ang banal na layuning ito ng Diyos ay upang isakripisyo yung kanyang tanging anak para sa ating kaligtasan. Kaya silang mga naligtas ay nabubuhay sa kanilang maikling buhay sa walang hanggang plano ng Diyos. Ito'y bilang bahagi ng kanyang banal na layunin. Hindi ba't nakakamangha yung katotohanan ito? Hindi dapat natin ito makalimutan kahit na saglit. Ang mga Kristiyano ay nabubuhay o mabubuhay sa walang hanggan sa langit kasama ng Panginoon. At ito'y malapit na. Ang ating buhay dito sa mundo ay panandaliang pagkakataon lamang upang maghanda para sa walang hanggang kaluwalhatian. Kung tunay nating naunawaan ang ating kasalukuyang buhay ay para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa,
Hindi natin makakayang sayangin ito sa mga gawang walang kabuluhan. Dapat na sikapin nating mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos at para sa kanyang kalwalatian na ginagawa ang lahat nating makakaya sa lahat ng bagay. Gaano ngang napakahalaga ng ating buhay ngayon na patungo sa walang hanggang kalwalatian. Kahit na walang kasiguraduhan ng buhay dito sa mundo, ang tao ay naghahanda ng husto para rito. Ang buhay ay unpredictable, hindi ba? Sinisikap ng tao na mamuhay ng maayos, ngunit walang kasiguraduhan kung sila ay magtatagumpay. Ang taong mayaman ay mabilis na namamatay. Sa katunayan, parang yung mga mayayaman pa nga yung madalas na mamatay ng maaga. Silang mga may kapangyarihan ay mamamatay din. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito ay maglalaho agad. Ang tao ay masigasig na naghahanda para sa kanilang hinaharap ng walang kasiguraduhan, maging sa kanilang pagre-retiro. Wala namang masamang magplano para sa mga bagay na ito. Ngunit, paano naman ang paghahanda mo para sa iyong kaluluwa? Maraming tao ang gumagawa ng plano para sa kanilang hinaharap na walang kasiguraduhan. At sa mga susunod pang taon, gayon din sila ay madalas na namamatay bago pa man sila magsaya yung sa kanilang mga inihahanda. Ngunit bilang mga mananampalataya, nabubuhay tayo sa ating kasalukuyang buhay para sa walang hanggang kaluwalhatian. Hindi ba dapat na itinuturing natin ito na mas may lubos na pagpapahalaga, yamang nalalaman natin ito ay nakakonekta sa walang hanggan. Ang ating kasalukuyang buhay ay hindi para sa ating sariling kapakanan. Hindi para dito sa sanlibutan, kundi ito ay panahon para sa paghahandang pumasok sa walang hanggang kaharian. Kung meron man tayong dapat na gawin para sa Diyos sa maikli nating buhay, hindi dapat natin ito iantala o isawalang bahala. Dapat nating iprioridad yung paggawa ng gawain ng Diyos. Hindi po ba? Ito ang buhay na nabubuhay para sa walang hanggan habang lumalakad sa kasalukuyan. Dapat ito yung maging prioridad, yung paggawa ng gawain ng Diyos. Ito yung buhay na nabubuhay para sa walang hanggan habang lumalakad sa kasalukuyan. Sa Efeso chapter 5 verse 16, kung babasahin natin na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang oras na ibinigay sa atin ay maikli lamang. Ang oras ay mabilis na lumilipas at hindi natin ito mapipigilan. Gayunpaman, marami pa tayong dapat na gawin sa maikling buhay na ito. Hindi dapat natin isawalang bahala ang gawain ng Diyos at gawin muna ito. Kaya nga, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nabubuhay tayo dito sa mundo upang gawin ang kalooban ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi doon ay, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Mayroong panahon kung kailan nagsimula ang kasaysayan at mayroong panahon kung kailan ito magtatapos. Nilikha niya ang mundong ito, ngunit ito ay hindi pangwalang hanggan. Ito ay maglalaho pagdating ng panahon. Sa mga Hebreo 1, ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At sa Apocalypse chapter 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Sinasabi na ang unang langit at ang unang lupa ay nakikita natin ngayon ay lilipas. Hindi ito pang walang hanggan. Ito ay proseso ng paghahanda ng sambahayan ng Diyos upang pumasok sa walang hanggang mundo. Kapag ang oras na itinakda ng Diyos ay dumating na, ang kasaysayan ay matatapos. At sa Ecclesiastes 3:11,
Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yun, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Opo, tanging ang tao lang ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang sariling larawan. At tanging ang tao lang din ang nabigyan ng pusong naghahangad para sa walang hanggan. Opo, walang hanggan. Lahat ng tao ay mayroong puso na inaasam ito. Kaya nga doon sa Juan chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lubos na inibig ng Diyos ang mga makasalanan na ibinigay niya ang tanging anak bilang sakripisyo na mamatay doon sa krus upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Isinilang ang mga tao dito sa mundo upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang pumasok sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan at kalwalatian, kaya kaya niya tayong bigyan ng pusong naghahangad para sa walang hanggan. Gayunpaman, ang inaasam na makamit ng tao ay yung mga bagay na nakikita. Yung mga pisikal at yung mga nakikitang bagay. Sinusubukan ng tao na mabuhay na ayon sa kawalang kabuluhan ng mundong ito. Ngunit ating nalalaman na ang huling panahon na itinakda ng Diyos ay napakalapit na. Tayo ay talagang nabubuhay na sa mga huling araw. Kung titingnan nyo yung mundong ito, sa tingin nyo po ba ay magtatagal pa ito? Hindi na po. Hindi na. Kung titignan ninyo ang lahat ng bagay na nangyayari ngayon, ang mundo ay maari nang matapos ngayon. Opo. Nakita niyo po ba sa telebisyon yung tungkol doon sa eroplano na lalapag sana sa Muan Airport ay nasusunog pa rin po. Kung inyong nakita yung 181 na pasahero, ganun na lamang namatay. Dapat din ninyong isipin na ang ating buhay ay maaari ring matapos bigla sa isang kisap mata. Opo, sa isang kisap mata. Maaari itong mangyari anumang oras. Ang isa sa mga tanda ng huling panahon o huling araw ay ang magiging malaya ang mga Israelita. Yung mga Israelita ay nagpalaboy-laboy sa loob ng 2,600 years. Meron bang bansa na naging malaya pagkatapos ng 2,600 years? Wala po. Ang Israel ay naging malaya noong 1948. At yung mga Arabo, yung mga Muslim na sumubok na wasakin ng Israel ay nilabanan ng Israel ng patuloy. Subalit, hindi nila matalo-talo ang Israel. Ang Diyos lamang ang nagwasak nito at ang Diyos lang din ang makakapagpanumbalik nito. Kaya paano nila matatalo ang Israel? Kung mawawala ulit ang bayan ng Israel, ang Biblyang ito ay kasinungalingan. Sa Biblia, ang Diyos ang nagpakalat sa kanila at ang Diyos din ang nagtipon sa kanila. Ang subukang wasakin ang bayang Israel habang tinitipon sila ng Diyos ay kagaya ng paghahamon sa Diyos. Hahayaan ba ito ng Diyos? Hindi po. Hintayin ninyo lang at tignan. Kahit ngayon, sinusubukang patayin ng Israel ang sino mang naniniwala kay Jesus bilang Kristo, yung mga Kristiyano at Hudyo. Inuusig sila ng matindi. Sa pangatlong pagpunta ko sa Israel, nangaral ako sa mga Hudyo. Nang may ilang mga Hudyo ang naniwala kay Jesus, subalit inusig sila ng Judaismo ng matindi. Sa katotohanan, kakaunti lamang ang mga Israelitang ligtas. Ang Judaismo ay naniniwala lamang sa lumang tipan.
sa Diyos lang at hindi kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Sinasabi nila na yung bagong tipan ay hindi totoo. Ang administrative capital ng Israel ang Tel Aviv. Subalit, yung Tel Aviv, ito ay mayroong pinakamalaking bilang ng mga homosexual sa buong mundo. Maraming mga Hudyo ang nagsasabing, hindi ako naniniwala sa Diyos. Walang Diyos. Dahil nung World War II, na ang mga Hudyo sa Europa ay walang awang pinagpapatay, sinabi nila, nung humingi kami ng tulong sa Diyos sa mga concentration camps, hindi kami sinagot ng Diyos, kaya masasabi kong walang Diyos. Hindi nila lubos na naunawaan na ito ang kabayaran ng mga kasalanan ng kanilang mga ninuno sa pagtanggi kay Kristo. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila lubhang pinarusahan ng Diyos ng bayang pinili niya, kaya iniisip nilang walang Diyos. At may ilan sa kanilang naniniwala sila dun sa mga Diyos-Diyosan. So bakit pa sila ipinanumbalik, pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos? Sa Ezekiel chapter 36, alang-alang sa aking banal na pangalan. Ang bayang Israel ay nawasak dahil sa pagtanggi kay Kristo. Subalit, ipinanumbalik sila ng Diyos upang ipakita na siya'y hindi patay. Kaya nga, ang panunumbalik ng Israel ay patunay na mayroong Diyos at ang Biblia ay ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Yung panunumbalik ng Israel ang pinakatiyak na tanda na ang katapusan ng mundo ay malapit na. Opo. Sa Mateo chapter 21, meron doon puno ng igos. Yung puno ng igos na walang bunga. At ito ay isinumpa at namatay. Ganito yung sinabi sa atin ni Jesus patungkol doon sa pagkawasak ng mga Israelita. At talinhaga ng puno ng igos ay ang talinhaga ng mga Israelita. Subalit ang puno ng igos na tila natuyo sa panahon ng taglamig, ito ay muling nabuhay. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang mga saka nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya ang panunumbalik ng Israel ay nangangahulugang ang ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Ang ikalawang pagdating ni Jesus, ang katapusan ng mundo at maraming tao ang namamatay dito dahil sa mga pandaigdigang sakuna, taggutom, lindol. Pati na rin po yung malalakas na tag-ulan o pag-ulan. Ang mga tao'y namamatay dahil sa gutom. Dahil sa gutom at lindol. Ang mga tao'y namamatay dahil sa iba't ibang sakuna. Mga natural na sakuna. Gayon din naman, sinasabi sa Lucas chapter 21 na magkakaroon ng mga salot o mga sakit sa mga huling araw. Sa nakalipas na panahon, nagkaroon ng epidemya sa buong mundo. Ang Ebola virus ay pumatay ng maraming tao sa Europa, lalo na sa Africa. Ang Black Death ay pumatay rin ng maraming tao. Sa karagdagan, maraming tao ang namatay sa maraming lugar dahil sa epidemya. Subalit ngayon, ang coronavirus ay pumatay ng maraming tao sa buong mundo sa maikling panahon lamang. Alam niyo po ito. Walang paraan para mapatigil ito. Umaasa ako na hindi na ito mauulit pa. Subalit merong mas nakakatakot na bagay na maaaring mangyari. Sa Lucas chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Talagang magkakaroon ng digmaan sa mga bansa. Ang buong mundo ay abala sa paggawa ng armas. Gumagawa sila ng mga nuclear weapons na pwedeng makasunog ng mundo ng higit sa 100 beses.
Merong 9 na bansang merong nuclear weapons sa ngayon. Subalit maaring mas higit pa kaysa dito. Kung yung digmaang nuklear ay mangyayari sa isang lugar, ayon sa mga siyentipiko, magkakaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Kung gayon, ano yung mangyayari? Ang mundo ay matatapos sa loob lamang ng 30 minuto. Ang kasaysayan ay matatapos. Ang digmaang nuklear ay hindi isang labanan kung saan may mananalo o matatalo. Ito ay labanan kung saan ang lahat ay mamamatay. Kaya kung titingnan natin sa Isaiah chapter 50 verse 11, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy sa gitna ng mga sulo na inyong sinisindihan. Anong mangyayari kapag ang isang tao'y lumakad sa liyab ng apoy na ginawa niya? Siya'y mamamatay. Doon nga sa Sodoma at Gomora, ang mga tao'y namatay dahil umulan ng apoy at asupre mula sa kalangitan. Subalit, ngayon, hindi na kailangan umulan ng apoy at asupre dahil ang mga tao'y gumawa ng mga bomba. Nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa sa lambat ng kanilang ikinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Kagaya ng pagkakahulog sa hukay na kanilang ginawa at pagkakahuli sa lambat na kanilang ginawa, silang lahat ay mamamatay dahil sa mga bomba na kanilang ginawa. Ang mga bansang gumawa ng nuclear weapons ang unang mawawasak. Siyempre, ang buong mundo ay mawawasak sa huli. Kung paanong sinabi na ang mundo'y masusunog hindi lamang 100 beses kundi 100 beses. Anong panahon ang kagaya nito? Kagaya ng sinasabi ng siyentipiko na doomsday clock na 90 segundo bago mag alas 12. Kaya hindi natin binibilang yung orasan ng minuto kundi segundo. Tiktok, 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 yung bomba ay kalaunang sasabog na. Sinasabi ng mga tao, hindi pwede. Subalit, ang lahat ng ito'y nakasulat sa Biblia. Anyway, tiyak na nabubuhay na tayo sa mga huling araw at ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon ay matatapos na pagkalipas ng panahong itinakda ng Diyos. Hindi na po ito magtatagal. At sinabi sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang Bibliyang meron tayo, ito ay naisali na sa 3,686 na wika. Nung sinabi ni Jesus ito, maging yung mga alagad ay hindi pa naniniwala. Yung lumang tipan ay naisulat sa wikang Hebreo at Arabo at yung bagong tipan ay naisulat sa wikang Griego. Kaya, paano ito may papangaral sa buong mundo? Siyempre, kailangan itong maisalin sa iba't ibang wika. Kagaya ng sinabi ko, ito ay naisalin na sa 3,686 na wika. Ito ay naisalin na sa iba't ibang wika na maaari itong maisalin. Kaya walang sino man ang makakapagdahilan na hindi ako nananampalataya dahil hindi ko naman napakinggan ang Ebanghelyo. Wala tayong maidadahilan. Ang isang tao ay may pusong naghahanap sa katotohanan at walang hanggan. Ang hindi paniniwala dito ay kagaya ng panluloko sa sariling budhi. Kaya merong naisulat tungkol sa mga taong hindi naniniwala dito. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kung titingnan natin sa awit 39 verse 5 hanggang 7, makikita natin si David na nananalangin sa Diyos. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Kung maglalagay tayo ng isang langgam sa ating kamay, ito'y mahulog kalaunan. Si Haring David na lumupig doon sa malalakas na kaharian sa palibot niya ay nagtatag ng pinag-isang kaharian at nagsabing, narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin ko'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang.
May ilang taong nagsasabing, ako'y kikita ng malaking pera at mabubuhay ng sagana. Ang ilan ay magkakaroon ako ng kapangyarihan at mabubuhay mula ngayon. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao'y lumalakad na gaya ng anino. Kapag ang isang tao'y dumaraan, ang kanyang anino'y sumusunod at kalaunan ay mawawala. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Alam po ito ni David. Maraming mga tao ang dumarating at umaalis gaya ng anino at ang lahat ay walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ang ilang mga tao ay nag-iipon ng pera, ngunit iba ang nagtatamasa nito. Nangyari din ito noon matapos mamatay yung may-ari ng Samsung na si Lee Kun-hee. Ibinalita ang tungkol sa isang papel na kanyang isinulat bago siya namatay. Sino ang gagamit ng magarangyang mga villa na aking binili? Kanino mapupunta ang susi ng mga mamahaling kong sasakyan? Iyan ang kanyang sinulat. Hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Maging si Haring David, nalalaman niya na walang pag-asa sa mundong ito. Ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Kaya nga sa Santiago chapter 4 verse 14 sinabi, ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang singaw ay lumilitaw sa sandaling panahon, ngunit mabilis ding itong naglalaho. Kahit na gusto mo itong hawakan, hindi ito mahahawakan. Ito ay walang kabuluhan. Hindi mo mahahawakan. Mga kapatid, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Gayon din sa Hebreo 11:13-16 sinasabi na mga tao noon ay nabuhay ayon sa pananampalataya ay tinawag na mga dayuhan at manlalakbay. Tayo ay mga dayuhan. Bakit nga ba tayo mga dayuhan? Matapos maligtas, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo ay mga dayuhan sa mundong ito. Ang pag-asa ng mga dayuhan ay ang kanilang sariling bayan. Mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ang mga manlalakbay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi naiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod. Sabi, if I can't go, even if I miss my hometown, where did I sing that song? I was singing in the living room of my hometown house, lying in the living room of my hometown house, even if I miss my hometown. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Ang ating tahanan ay isang napakasayang lugar kung saan mayroong walang hanggang pag-asa. Sinasabi na inihanda ng Diyos ang malwalhating lungsod na iyon para sa atin. Kaya, tayo ay mga manlalakbay lamang na nasa mundong ito ng pansamantala. Inihanda ng Diyos ang walang hanggang kaharian para sa atin. Opo, ang mundong ito ay hindi natin tahanan. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Tama. Tama po. I can't feel that at home in this world anymore. Wala akong anumang nais sa mundong ito. Nais ko nang humayo. Kapag iniisip ko yung church, nais kong gawin ang lahat ng aking makakaya para sa church. Kapag iniisip ko yung mga taong hindi ligtas, nais kong mag-evangelize ng hindi mga ligtas. Ngunit kung iisipin ko lamang yung aking sarili, wala akong pag-asa sa mundong ito. Ito ang katotohanan. Talagang nais ko nang pumunta sa Panginoon. Umaasa ako na darating na ang Panginoon maging sa araw na ito, gayunpaman sa tingin ko, ito po ay aking kasakiman. Kaya ito yung sinabi ng Apostol Pablo, ang aking nais sa iyo malis ng kasama ni Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Mas ninanais niyang mamatay at humarap sa Panginoon. Gayunman,
ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Kaya ano yung mabuti? Ang mamatay o ang mabuhay? Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sa iba't ibang bahagi ng Filipos chapter 1, sinasabi ni Apostol Pablo ng maraming beses na nais niyang pumunta sa Panginoon. Iyon yung katotohanan. Walang tunay na kasiyahan at kaligayahan sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito habang hinihintay ang walang hanggang kaharian na ipinangako ng Diyos. Kung titingnan nga natin sa unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak. Tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at binigyan tayo ng bagong buhay. Iyon ang tubig at ang Espiritu. Iniligtas tayo ni Jesus sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay at tayo ay ipinanganak na muli. Binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Ang mga naligtas ay merong buhay na pag-asa. Ang pag-asa na sinasabi ng mga tao sa mundong ito ay hindi tunay na pag-asa. Ito ay guni-guni lamang na maglalaho sa sandaling panahon. Hindi dapat iyon ang maging pag-asa ninyo. Kaya tayo ay binigyan niya ng buhay na pag-asa tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ang nangako sa atin ng buhay na pag-asa. Isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Isang walang hanggang mana na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga Kristiyano ay nabubuhay sa kasalukuyan na hinihintay ang kaharian at na pinangako ng Diyos. Kaya nga, yung ating layunin ay wala sa kasalukuyang buhay. Yung maiksing buhay na ito sa mundo ay panahon ng paghahanda sa walang hanggang mundo. Dapat ninyong pag-isipan. Kapag narinig ninyo ang salitang iniisip ninyo, tama iyon. At kapag lumipas na ang panahon, kayo ba ay mabubuhay para lamang sa mga bagay na nakikita? Sa Lucas 12:32, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang bilang ng mga taong naligtas ay kakaunti, tama po? Maraming tao ang pumupunta sa church, ngunit kakaunti lamang ang naipanganak na muli. Gaya ng mga Hudyo, mga taong pinili ng Diyos ang siyang pumatay kay Jesus. Tinatawag nila ang mga apostol bilang erehe at sinusubukang patayin si Apostol Pablo sa paratang na pinuno ng erehiya. Kinamumuhian tayo ng mga hindi naniniwala kay Jesus. Ang bilang mga taong ligtas ay kakaunti. Talagang kakaunti. Kaya huwag kayong matakot, munting kawan. Hindi tayo natatakot. Ang Panginoon ay kasama natin at ibinigay niya sa atin ang walang hanggang pangako. Gayun din sa Mateo chapter 25 verse 34. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." Merong kaharian na inihanda para sa atin. Manahin ninyo ang kaharian. Nalugod ang Panginoon na ibigay sa atin ang kaharian. Tama, nalulugod po siya. At sa Hebreo, chapter 10, verse 34, tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Dahil maging sa mga sinaunang iglesia, yung mga Kristiyano ay nagdusa ng maraming kalugihan. Inusig sila sa paratang na erehiya at kinuha yung lahat ng kanilang mga ari-arian. Noon, yung Katolisismo, alam ba ninyo kung ilang Kristiyano ang pinatay dahil sa paratang sa erehiya? Yung Pope ay mas mataas kaysa sa mga emperador. Kung sila ay sasalungat sa doktrina ng Katoliko, tatawagin silang erehiya. Papatayin ng mga walang paglilitis. Marami ang namatay sinunog sa tulos. Hindi lamang si Emperador Nero ang nagpapatay sa mga Kristiyano. Maraming tao rin ang pinatay ng mga Katoliko.
At kinuha nila ang kanilang mga ari-arian. Kinuha nila at hinati sa pagitan ng bansa at mga church. Ngunit tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Tama? Kung nais ninyo, sige, kunin ninyo. Kunin ninyo yung mga ari-arian. Meron niyang isang hymno na kinanta si Martin Luther. Ito yung kanyang kinanta. Sabi doon sa kanta na ng isang hymno na kinanta ni Martin Luther. What does it matter if the enemy takes my property and life? I will be with the Lord. Opo, I will be with the Lord. Kung nais ninyong kunin ang lahat, kunin ninyo na. Ngunit hindi ninyo makukuha ang aking buhay. Buong galak nilang tinanggap ang pagkasamsam ng kanilang mga ari-arian dahil meron silang walang hanggang mana. Bakit? Palibas ay inyong nalalaman meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Opo, kung nais ninyong kunin ito, kunin ninyo na ang lahat. Ang mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Gaya ng makikita natin sa awit 23 verse 6, ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ano yung kahilingan ni David? Ito ay ang manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sinasabi ni Jesus, sinabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hindi tayo nabubuhay para sa mga bagay na nakikita. Hindi dapat ilakip ng mga Kristiyano yung kanilang puso at pag-asa sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito na madaling lilipas. Opo, ang mundong ito ay madaling lilipas. Hindi natin dapat ilakip ang ating puso at pag-asa dito. At dun sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya'y muling aalis, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Tama. Kung ikaw ay lumabas na hubad, ay aalis ka rin na hubad. Ito ang sinabi. At sa unang Timoteo chapter 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masihan na tayo sa mga ito. Ano ang dala natin nang dumating tayo sa mundong ito? Tayo'y dumating na walang dala. Dumating tayo na walang dala at aalis tayong walang dala. Ngunit ang ating puso at kaluluwa ay nakatanggap ng walang hanggang buhay at pag-asa. Hindi ba ito nakakamangha? Ito ang lahat. Sa mundong ito, kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sinabi niya na kung ang mga Kristiyano sa mundo ay ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at nabubuhay ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, ibibigay sa atin ng Panginoon ang lahat nating kailangan. Opo. Pinapakain ng Diyos ang mga ibon sa impapawid at ginagawang maganda ang mga liro sa sa parang. Hindi ba lalo niya't kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintilang mga bagay ng mga ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Para sa mga anak, alam ng mga magulang kung ano ang kakainin, ano ang susutin at lahat ng kanilang kailangan. Paano naman ang mga ibon sa impapawid? Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang 2 maya? Ang isang kusing ay ang pinakamaliit na halaga ng pera ng panahong iyon. Gaano kawalang halaga ang ibon na ang 2 maya ay pinagbibili ng isang kusing? Ngunit sinabi ng Biblia,
Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng iyong Ama. Kahit ang mga maya ay inaalagaan ng Diyos at maging ang mga buhok sa iyong ulo ay bilang na lahat. Higit na nalalaman ng Diyos ang aking kalagayan. Tama, alam ng Diyos ang lahat ng aking kalagayan. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Hindi tayo dapat mag-alala. Ang Panginoon ay aking katulong. Hindi ako matatakot. Tinutulungan ako ng Diyos. Kung meron kang pananampalataya na ganito, hindi ka mangangamba. Kung mabubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang lahat nating pangangailangan. Naniniwala ako rito. Naranasan ko na ito. Sa loob ng 62 years mula nang ako ay maligtas, maraming beses akong nagutom at hindi ko maalala kung saan ako natulog o ano yung aking kinain. Ngunit sigurado ako na ang Panginoon ay kasama ko. Ipinangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin ang lahat. At ang Diyos ay tumupad sa kanyang ipinangako. Ang problema ay naghihirap tayo dahil hindi tayo naniniwala sa pangako. Sinasabi sa unang Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Yung mga salitang ito ay nakasulat sa puntod ni D.L. Moody, ang kilalang mangangaral sa Amerika. Ang mundo at ang pagnanasa nito ay magwawakas. Gayunpaman, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila'y mananatili magpakilanman. Kung tayo ay naligtas ayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na tayo ay naligtas ayon sa kalooban ng Diyos, ngunit nabubuhay ayon sa ating sariling kalooban, ito ay mali. Kaya sa 2 Korinto chapter 4 verse 18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay na nakikita ay ang mga pisikal na bagay, mga makamundong bagay, mga panandalian lamang, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Sa Roma, chapter 8, verse 24, sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ang maligtas sa pamagitan ng pag-asa ay ang maligtas para sa walang hanggang pag-asa. Kung ang ligtas na tao ay walang pag-asa, ito ba ay kaligtasan? Tayo ay naligtas para sa walang hanggang pag-asa. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa sapagkat sino ang umaasa sa nakikita. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Oo, ito ay tama. Kung umaasa ka sa mga bagay na hindi nakikita, dapat nating hintayin hanggang sa ang pangako na ito ay matupad. Ang kaharian na hindi na malayong dumating. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili ng isang halaga kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yung katawang ito ay templo. Kaya nga, He made my heart the temple and the Lord dwells. Mayroong banal na Espiritu sa bawat ligtas na tao. Maniwala man sila na mayroong banal na espiritu o hindi. Alam niyo po ito, di ba? Dapat tayong maniwala na mayroong banal na espiritu. Dapat tayong maniwala na ang ating mga kasalanan ay napatawad na at tayo ay ligtas na. Kaya nga, there is the Holy Spirit. Hallelujah. He is with us.
We walk in the narrow gate and we are pleased in the night and day. The Spirit of the Lord is with us. Ang katawan ay ang templo. Ngunit, mga kapatid, sa iglesia ng Korinto, sila'y nagkasala sa pamagitan ng kanilang katawan. Sinabi ng Biblia, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Dahil hindi nila ito nalalaman, sila'y nagkasala. Maaari ba tayong sumuway sa pamagitan ng katawan na ito? Bago maligtas, maaari nating sabihin na tanggap ko yung katawan na ito mula sa aking mga magulang. Sa katunayan, hindi naman ito mali. Ngunit hindi rin ito tama. Ibinigay ito ng Diyos sa pamagitan ng ating mga magulang. Ngunit pagkatapos maligtas, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang katawan na ito at binili niya ang ating espiritu at katawan na patungo sa impyerno sa pamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. At ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Kaya't kayo'y binili ng isang halaga. Sa 1 Corinto chapter 7 verse 23, binili niya tayo sa napakahalagang halaga o napakamahal na halaga. Hindi tayo alipin ng ating laman ng kasalanan at ng mga tao. Tayo ay alipin ni Jesucristo. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, si Pablo na alipin ni Jesucristo. Ang kahulugan ng alipin ay dulos sa Hebreo. Nangangahulugan nitong alipin. Ang isang alipin ay binili sa isang halaga. Noong unang panahon, ang tao ay bumibili at nagbibili ng mga alipin kagaya ng isang bagay. At kapag ang isang tao ay nabili bilang isang alipin, siya ay pag-aari na ng kanyang Panginoon. Siya ay wala ng kalayaan. Ang alipin ay walang sariling pagnanais, sariling plano, sariling pag-asa, at walang sariling kalooban. Ang mga alipin ay wala nito. Mamamatay man o mabubuhay, ang alipin ay nabubuhay para sa kanyang Panginoon. Ngayon, dapat ay mabuhay tayo para sa kalooban ng Panginoon. Mabuhay man tayo, mamatay. Sa Roma chapter 14 verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay, tayo sa Panginoon. Tama ba? Sa atin, ito ay tama. Kung tayo ay mamamatay at mabubuhay para sa ating sarili, ito ay sumpa. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man ang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ito ay hindi espesyal, ito ay natural lamang. Kung hindi, ito ay mali. Sa Panginoon tayo, mabuhay man o mamatay. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Tayo ay naligtas upang mabuhay para sa Panginoon, mamatay man o mabuhay. At siya ay namatay para sa atin at para sa layuning ito. Kaya, kung ang mga ligtas ay nabubuhay at nagdurusa lamang para sa kanilang sarili, sila ang mga taong nagtaksil sa layunin ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon na nagligtas sa atin. Pakiusap pag-isipan ninyo po kung kagaya kayo nito. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon ang kalakasan, yung kalusugan, yung talento, oras at kayamanan. Sino ba ang nagmamay-ari ng mga ito? Ang mga ito ay sa Panginoon. Dapat nating gamitin ang lahat para sa Panginoon. Ang talento ay nagbula rin sa Panginoon. Walang dahilan para magmalaki. Dapat tayong mabuhay para sa Panginoon. Dapat nating gamitin para sa Panginoon. Hindi natin ito dapat na ipagmalaki at gamitin para sa pansarili nating kaluwalhatian. Dapat natin itong gamitin, gayon din ang ating kalakasan ay sa Panginoon. Para sa Panginoon po. Marami tayong mga kapatid na kabataan. Nang magkaroon ako ng fellowship kasama yung mga young adult leader, ilang araw na yung nakakaraan, sinabi ko yung tungkol dito. Kung pupunta tayo doon sa fish restaurant, meron doong mga buhay na isda. Mga isda sa dagat.
Kapag sinabi ng tindera na, anong gusto mo? Kung gayon, pwede tayong sumagot na, bigyan mo po ako ng pinakasariwang isda. Oo, kung kakain tayo ng bilasan ng isda, hindi na ito masarap. Kaya sinabi ko sa mga kabataan, ihandog natin yung ating buhay habang bata pa tayo. Tama? Nung kabataan natin, sariwa pa tayo at malakas. Kaya inihandog natin yung ating buhay sa Diyos. Inuulit namin ito ng sabay-sabay. Bagamat matanda na ang katawan natin, ang puso natin ay bata pa rin. Dapat natin itong ihandog sa Diyos habang nasa kalakasan pa tayo. Kaya dapat nating gamitin ang ating talento, oras, kalakasan at kayamanan para sa gawain ng Diyos. Natural lang ito. Dahil ito ay sa Panginoon. Kapag inisip ko na lahat ng bagay ay sa Diyos o sa akin, at ang sa iyo ay akin pa rin, ang akin ay akin, mali po ito. Kung gayon, ang Diyos ba ay sa akin? Ang Diyos ay sa Diyos, pati na rin ako. Sa Roma, chapter 8, verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Niya. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak ay ibinigay sa kamatayan sa krus. Pag-isipan niyo po ito. Siya na nagbigay sa atin na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak. Bakit? Bakit hindi ninyo maibigay ang anumang bagay? Pagkatapos, paano naman tayo? Sa tingin ninyo ba isang pagsasayang ang paghahandog sa Diyos? Pagsasayang ba ang paggamit para sa Panginoon? Kapag tumingin ang Diyos at sasabihin niya, kailan kayo lalago? Kailan kaya lalago ang batang ito? Mula nang ipinanganak ng babae ang sanggol at palakihin ito, dapat itong mabuhay na sinusuklian ng biyaya ng kanyang mga magulang. Subalit nabubuhay lang siya ayon sa gusto niya. Pero kapag hindi bumuti ang lagay ng mga bagay, sasabihin niya, bakit mo pa ako ipinanganak? Anong ginawa mo sa akin? Sasabihin sa kanyang mga magulang, sasabihin ng magulang niya sa kanya, kailan kaya siya lalago? Maunawaan mo ang biyaya kapag nagkaroon ka na ng sarili mong anak at magpalaki sa kanya. Kahit ligtas na ang ibang tao, nabibigo pa rin sila sa kanilang buhay pananampalataya. Bakit? Kahit ligtas na sila. Hindi ba nila alam kung ano ang pagsusukli sa biyaya at hindi rin ba nila alam kung ano ang nabubuhay para sa Panginoon at nabubuhay lang ba para sa ating sarili? Natutulog at nagigising? Nagdurusa sila para sa kanilang sarili. May ilang tao ang ligtas na subalit nabibigo sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi ito tama. Kung gusto ninyong mabuhay bilang isang taong ligtas at mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Biblia ay nagsaad kung paano ka dapat na mabuhay. Sa Amazon, sa Timog Amerika, marami po tayong churches doon. Doon ay may isang binata na ang pangalan ay Jim Elliot. Isa siyang misyonaryo sa kagubatan ng Amazon sa may bandang itaas ng Ecuador. Siya ay naging martir habang nangangaral doon. Sinabi ni Jim Elliot, gaano katagal pa akong mabubuhay? Pagkatapos ng maikling panahon ay pupunta ako sa walang hanggang mundo. Ang puso natin ay mabilis na tumitibok. Habang tumitibok po ang puso ko, mabubuhay ako para sa Panginoon. Kapag isang araw tumigil na ang pagtibok ng aking puso, hindi to ang katapusan, kundi pupunta ako sa walang hanggang mundo. Hindi isang hangal ang nagtatapon ng bagay na hindi pang walang hanggan upang makamit ang walang hanggan. Ganito ang sinabi niya. Ito yung sinabi ni Jim Elliot. Ang sinabi niya, he who gives up what is not eternal to gain what is eternal is not a fool.
Siya ay taong matalino. Sinasabi sa Apocalypse chapter 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Paano ka ba nabubuhay para sa Panginoon? Gagantihan ng Panginoon ang lahat ng mga ito sa araw ng kanyang pagdating. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 9 hanggang 10, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Mabuhay man o mamatay ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Si Apostol Pablo ay talagang nabuhay lamang upang bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Mabuhay man siya o mamatay, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Sa pagdating ng Panginoon, titipunin niya ang lahat ng mga ligtas at hahatulan sila. Alam niyo po ito, hindi ba? Alam niyo po ito. Paano ba tayo nabuhay mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa humarap tayo sa Panginoon? Ang araw na iyon ay ang araw kung saan kakalkulahin natin ang ating buhay mula nang tayo ay maligtas. Naiintindihan po ninyo? Tanging sila na nabuhay para sa Panginoon ang maiiwan. Gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat tao ayon sa kanilang ginawa. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay hindi na malayo. Magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, napakaluwalhati nito. Pumasok na. Ikaw na masama at tamad na alipin. Ang pagiging tamad ay masama sa gawa ng Diyos. Sinabi sa Jeremias chapter 48 verse 10, sumpain nawa siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Kahit na hindi gumawa ng masama ang mga Kristiyano o ng mga kasamaan gaya ng mga tao sa mundo, kasalanan pa rin ang hindi paggawa ng mabuti. Ito ay ang mabubuting bagay na dapat ginagawa para sa Diyos. Yung mabubuting bagay. Kaya sa huling panahon na ibinigay sa atin, dapat nating iukol ang ating buhay sa mundong ito sa Panginoon. Dapat nating ilipat ang lahat sa Panginoon. Tayo ay nabibilang sa Panginoon. Kapag nakatira ang isang tao sa isang bahay at ibinenta ito sa iba, dapat niya itong ilipat. Dapat niyang ilipat ang titulo. Tama po ba? Dapat nating ilipat ang lahat sa Panginoon bago ang kanyang pagdating. Hindi na ako ang nagmamay-ari nito, kundi ang Panginoon. Ako ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Opo. Ang Panginoon ay ang Panginoon ng aking buhay. If I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Dapat na malinaw ninyong naunawaan ang usapin ng pagmamay-ari. Sino ba ang magnanakaw? Ano man, akin ay talagang akin at kung ano mang iyo ay akin. Kung kayo ay ligtas na, dapat ninyong malaman ang tungkol sa pagmamay-ari. Walang anuman ang sa akin. Lahat ay sa Panginoon. Mabuhay man tayo mamatay, gagawin ko ang anumang ipinagkaloob ng Panginoon dahil ito ay sa Panginoon. Kung gayon, gagawin ng Panginoon ang ayon sa kanyang kalooban. Kapag ganito ang iniisip natin, sa pagtatapos ng taon, sa maikling panahon na ibinigay sa atin, ipamumuhay natin ang nalalabing panahong ito na ibinibigay sa atin hanggang maaari, hindi pa po tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon hanggang sa ngayon. Dapat na tayong magpasya na mabuhay na para sa Panginoon magmula ngayon. Bagamat hindi na tinalam kung gaano kaiksing panahon na lamang ang natitira sa atin, gawin ninyo po ito. Okay po? Kayo po ay mga nagsabi ng amen sa inyong puso. Siyempre, mabuhay man tayo o mamatay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na kanyang gagantihan kung paano tayo nabuhay pagkatapos nating maligtas sa kanyang pagdating. Ito ay walang hanggang kaluwalhatian po.
Opo, hindi ito tungkol sa pagbibigay ng certificate, pagbibigay ng premyo o palakpakan at tapos na. Ito ay walang hanggang kalwalhatian. Manalangin po tayo. Mahabaging amang Diyos, nabag ka po sa amin na mga tumalikod sa iyo at lumakad sa kasalanan. Salamat po sa pagkamatay mo sa halip namin at sa pagdanak ng mahalaga mong dugo upang bilhin ang aming mga katawan at kaluluwa sa mahal na halaga. Ang aming mga katawan at kaluluwa ay sa iyo. Ngayon ay nalalaman namin na ang nalalabi naming buhay ay tanging para sa iyo, para sa iyong kalooban at kalwalhatian. Pakiusap, ingatan mo kaming ganap sa iyong salita, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo at tulungan kami na mabuhay sa natitira naming buhay na ipinagkaloob mo para lamang sa iyong kalooban at kalwalhatian. Pangunahan mo po nawa kami, sa gayon ay makatayo kami sa iyong kalwalhatian na walang anumang ikinahiya. At tulungan mo po nawa kami na maraming mga kaluluwa ang maligtas sa Bible Seminar na magsisimula sa mga susunod na araw. Sa gayon ay makapagbigay ito ng dakilang kagalakan at kalwalhatian sa Diyos, at para sa gawain na ito, tulungan mo po nawa kaming lahat na magawa ang pagliligtas sa mga kaluluwa at gabayan sila tungo sa Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming panalangin at pasasalamat. Amen.